Si Gary ay isang nurse sa hospital. Kasama sa trabaho niya ang paglagay ng tag sa pasyente. Ang kulay ng tag, kapag green, ibig sabihin ay buhay pa. Kapag pula naman, ibig sabihin ay patay na. Isang gabi ay napag-utusan siya ng isa sa mga doktor na kumuha ng mga supplies sa basement ng ospital. Naglakad patungo sa elevator. Nakabukas na ang elevator pagdating niya dito. May pasyente sa loob. Pinapayagan kasi ang mga pasyente na hindi naman bedridden na umikot-ikot sa ospital para mag-unat-unat, parang exercise ito sa kanila. Kailangan nilang bumalik sa ward bago mag-alas 10 ng gabi. Nginitian ito ni Gary bago pinindot ang basement floor. Napansin niyang walang floor number na pinindot ang nasabing pasyente. Iniisip niya na baka sa basement din ang punta nito. Hanggang nasa basement na nga ang elevator, bumukas ito. Nang makita ni Gary na may isang lalaking nagmamadaling pumasok sa elevator, agad niya itong isinara nang mabilis. Siya mismo ay hindi nakalabas ng elevator. Nang makita niya ang lalaking nagmamadali itong pumasok, nagsara na ito at paakyat na ulit. Tinanong siya ng babaeng pasyente na naabutan niya sa loob. Bakit daw sinara ni Gary ang elevator? Isasakay na nga yung lalaki. Sinagot naman ni Gary ang nasabing pasyente. Sinabi nito kung nakita daw nito ang tag ng lalaki sa kamay. Ito ay kulay pula. Ibig sabihin ay patay na ito. Ngumiti naman ang babae. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sabay sabing, kagaya ba nito? Tawagin na lang natin sa pangalang Edward, ang kaibigan ko, at ang girlfriend niyang si Diane, Ate Marge. Sa isang restaurant ay makikita sina Edward at Diane na nag-aaway. Kitang-kita ito sa mga galaw ng kanilang kamay at buka ng kanilang mga bibig. Lately kasi ay naging seloso si Edward dahil sa mga text na nababasa sa cellphone ni Diane. Naghiwalay sila sa restaurant at napagkasunduang call off muna sila. Hindi naman sila break, na magpapalamig lang daw muna sila sa loob ng 3 buwan. Nag-drive na pauwi si Edward. Ganon din si Diane sa kani-kanilang mga bahay. Nadatnan ni Edward na nanonood ng TV ang kanyang mga magulang. Sinabihan siya nitong may pagkain sa lamesa. Sinagot naman ito ni Edward na kumain na siya at gusto na niyang matulog. Nasa shower room siya nang tumunog ang cellphone nito. May text siyang natanggap. Habang nagpapatayo ng buhok ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Text ito galing kay Diane. Klinik niya agad. At ito ang message. Kailangan ko ng tulong. Please, masama ang pakiramdam ko. Hindi niya ito pinansin. May usapan na sila na call off. At galing mismo kay Diane ang desisyong call off. Humiga siya. Ayaw ng isip niya, pero ang puso niya ay nagdadalawang isip din naman. Tiningnan niya ang relo. 2:00 ng madaling araw. Pumunta siya sa balcony. Humingang malalim. Nilanghap ang malamig na ihip ng hangin. Ang mga aso ay nagtatahulan at umaalulong. Sumasayaw ang mga sanga at dahon ng manggang nakapalibot sa bahay nila. Nag-flashback sa kanya kung paano sila nagsimula ni Diane. Si Diane, lahat ang gumawa ng first move para mapansin niya. Nag-effort talaga ito para mapalapit sa kanya. Napangiti naman siya. Nasa ganun siyang senaryo nang nag-beep ulit ang kanyang cellphone. Klinik niya ito at message ulit galing kay Diane. Ang message, "Please, Edward, masama talaga ang pakiramdam ko." Napag-isip ni Edward na baka masama talaga ang pakiramdam nito. Bumalik ito sa kwarto at nagbihis. Pupuntahan niya si Diane. Hindi na siya nagsindi ng ilaw at baka magising pa ang mga magulang niya. Nang makarating siya sa bahay ni Diane, habang nasa garahe ay nag-message siya na nasa labas siya ngunit walang reply mula dito. Tinawagan niya ito at hindi rin sumasagot. Minessage niya ulit at naghintay. Ngunit hindi talaga ito nagre-reply. Lumabas siya ng sasakyan at may naririnig siyang boses.
Sinundan niya kung saan nagsisimula ang boses hanggang sa makarating siya sa main door at sinubukan niya itong buksan. Hindi ito nakalak. Kinakabahan na siya. Pumasok siya at kinapa ang switch ng ilaw pero hindi ito nagsindi. Napakadilim sa paligid. Kabisado niya ang bahay ni Dayan at madalas naman siya doon. Nakarating siya sa kwarto ni Dayan. Binuksan niya ang pinto at kinapa ang ilaw. Hindi rin ito nagsindi. Napakadilim sa kwarto nito. Tinawag niya ang pangalan ni Dayan ng malakas. Lumabas ito mula sa banyo, nakatapis ng tuwalya. Nang biglang may sumuntok sa tagiliran niya ng malakas, tiningnan niya ito. Nagulat siya dahil kamukha niya ito. Siyang siya. Napatulala siya. Napangiti si Dayan. Tiningnan ang dalawang lalaki ng paulit-ulit. Nagsabi si Edward na siya ang boyfriend. Napangiti ang lalaki at sinabi nitong siya nga daw ang boyfriend. Tumingin ang lalaki kay Dayan. Sinabi ni Dayan na tapusin na ito at napeke na nito ang perma sa insurance. Siya na ang nakalagay na claimant as unlawful wife. Natulala si Edward. Wala siyang maintindihan sa lahat ng naririnig niya. Inabutan ng kutsilyo ni Dayan ang lalaking kamukha niya. Papalapit na ito kay Edward nang biglang bumalik ito at si Dayan ang sinaksak nito. Nang nakahiga na sa sahig si Dayan ay bigla naman itong binalingan si Edward at sinaksak din. Umuungol si Edward sa sakit ng mga saksak. Nanlilisik ang mata ng lalaki nang may narinig siyang boses na ginigising siya at tinatapik-tapik ang kanyang mga balikat at ulo. Ang bunso niyang kapatid, ginigising siya at kanina pa siya umuungol. Sinabi niya sa kapatid na napakasama ng panaginip nito. Habang nagkukwento ay pinagpapawisan pa rin si Edward. Narinig ng magkapatid ang sigaw ng nanay nila mula sa ibaba. Patayin na ang ilaw at magsitulog na. Pinatay na nga nila ang ilaw. Bumalik na rin sa kwarto ang bunsong kapatid ni Edward. Nag-aagaw antok na si Edward nang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ito. Text mula kay Dayan at ang message, "Kailangan ko ng tulong mo. Please, masama ang pakiramdam ko."